Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tungkulin at pag-ibig? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang pinakamalaking laban ay hindi nangyayari sa gitna ng digmaan, kundi sa katahimikan ng sariling kalooban. Sabi nila, ang hustisya ay bulag. Pero paano kung ang mismong mga tagapagpatupad nito ang siyang nakapiring ang mga mata sa katotohanan? At sa gitna ng unos, saan ka kakapit kung ang inaasahan mong maging kanlungan ay siya palang pinagmumulan ng bagyo? Samahan ninyo ako sa kwento ni Kapitan Alonsina Montoya sa isang paglalakbay kung saan ang bawat bala ay may kaakibat na alaala at ang bawat tibok ng puso ay isang panibagong laban. Ang init ng umaga sa siyudad ng Himpapawid ay nakakapit sa balat, mabigat at walang awa. Para kay Kapitan Alonsina Montoya, ang pakiramdam na yon ay pamilyar. Parang bigat ng isang M16 rifle sa kanyang balikat o ang tensyon sa hangin bago ang isang misyon. Ngunit ngayon, wala siya sa gubat ng Mindanao. Lulan siya ng isang lumang kotseng sibilyan, nakikipagsiksikan sa trapiko, patungo sa isang gusali ng gobyerno para sa isang simpleng transaksyon, ang pag-renew ng kanyang lisensya. Isang gawain na para sa kanya ay mas nakakainip kaysa sa isang linggong pagbabantay sa outpost. Habang nakatitig sa pulang ilaw ng trapiko, ang isip niya ay lumipad pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang kanyang ama, si Coronel Gunita Montoya, na nagturo sa kanya kung paano magmaneho sa mismong sasakyang ito. Ang pagmamaneho, Sina, sabi nito noon, ang mga mata ay may ngiti pero ang boses ay seryoso, ay parang pamumuno. Kailangan mong makita hindi lang ang nasa harap mo, kundi pati ang nasa gilid at likuran. At higit sa lahat, kailangan mong malaman kung kailan huhupa at kung kailan aarangkada. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang ama, ang bayani niya, ang sundalong nagturo sa kanya ng lahat, maliban sa kung paano mabuhay sa isang mundong wala na ito. Isang malakas na katok sa bintana ng kanyang kotse ang pumutol sa kanyang pag-iisip. 2 pulis trapiko ang nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang isa ay mataba at may makapal na bigote. Ang isa naman ay payat at may mayabang na tindig. "Miss, alam mo bang nagbeating the red light ka?" Tanong ng matabang pulis. Ang boses ay may halong pamilyar na tono ng pangingikil. Kumunot ang noo ni Sina. Sigurado siyang huminto siya bago pa man magdilaw ang ilaw. "Hindi po, sir. Nakahinto po ako nang magpula ang ilaw." Nagkatinginan ng 2 pulis. Ngumisi ang payat. "Naku, miss, malinaw na malinaw sa mata namin. Violation yan. Tiket o, alam mo na. Pwede naman nating pag-usapan to para hindi na maabala." Itinuro nito ang kanyang bulsa. Naramdaman ni Sina ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Isang maskarang hinubog ng taon-taong pagsasanay. Pinagmasdan niya sila. Ang paraan ng kanilang pagtayo, ang paggalaw ng kanilang mga kamay malapit sa kanilang mga baril, ang kawalan ng takot sa kanilang mga mata. Sila ay mga mandaragit na sanay na sa kanilang biktima. Ngunit ngayon, isang ibang uri ng hayop ang kanilang nakaharap. "Magkano po ba ang pag-uusapan natin?" Tanong ni Sina. Ang boses ay sinadya niyang gawing mahinahon, bahagyang nanginginig. Lalong lumapad ang nangiti ng payat na pulis. Akala niya ay nakakuha na naman siya ng malambot na target. "Dahil maganda ka, miss, 50% na lang. 2,000 para sa merienda namin, para hindi ka na rin namin dalhin sa presinto." 2,000? Ulit ni Sina. Tumango siya ng dahan-dahan. "Sige po, kukunin ko lang sa bag ko." Habang yumuyuko siya na parang may kinukuha sa passenger seat, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang paligid. Ang distansya sa pagitan ng 2 pulis, ang mga sibilyang nanonood mula sa malayo.
ang posisyon ng araw na maaaring makasilaw. Sa loob ng 3 segundo, mayroon na siyang plano. Pag-angat niya, hindi pitaka ang dala niya. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng kotse at bumangga ito nang malakas sa tuhod ng matabang pulis na napasigaw sa sakit. Bago pa man makakilos ang payat na pulis, si Sina ay nakalabas na. Ang kanyang galaw ay hindi galaw ng isang ordinaryong babae. Ito ay mabilis, tiyak, at nakamamatay. Isang siko sa lalamunan ng payat na pulis ang nagpatigil sa paghinga nito. Kasunod noon ay isang mabilis na pagpihit sa braso nito. Inaagaw ang batuta mula sa pagkakasabit nito sa sinturon. Bago pa man bumagsak ang payat na pulis sa lupa, humarap na si Sina sa matabang pulis na ngayon ay sinusubukang bunutin ang kanyang baril. Hindi na ito nakaabot. Isang malakas na hampas ng batuta sa kamay nito ang nagpatalsik sa baril. Sinundan niya ito ng isang sipa sa sikmura na nagpaluhod sa pulis habang hawak ang tiyan at hirap na huminga. Ang lahat ay nangyari sa loob ng wala pang 10 segundo. Katahimikan. Nakatayo si Sina sa gitna ng 2 pulis na ngayon ay namimilipit sa sakit sa semento. Ang kanyang paghinga ay kalmado. Ang kanyang postura ay tuwid. Walang bakas ng pagod o takot. Tanging ang malamig na apoy ng galit sa kanyang mga mata. Doon niya napansin ang mga tao, mga driver na bumaba sa kanilang mga sasakyan, mga pasahero ng jeep na nakadungaw, lahat ay nakatingin sa kanya nang may pinaghalong pagkamangha at takot. At sa gitna ng damdong, may isang lalaking nakakuha ng kanyang atensyon. Nakatayo ito roon, hindi tulad ng iba na gulat na gulat. Hawak niya ang isang cellphone, nakatutok sa eksena. Ang kanyang mga mata, sa likod ng salamin, ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng matinding interes. Isang uri ng tingin na alam ni Sina. Ang tingin ng isang taong hindi lang nanonood, kundi nag-aanalisa, nagtatala, at naghahanap ng kwento. Si Luntian Gimenez. Kahit hindi niya alam ang pangalan, alam niya ang uri nito. Isang mamamahayag, isang komplikasyon. Nagkatitigan sila ng ilang segundo. Isang pagkilala sa pagitan ng mandirigma at ng tagapagsalaysay. Binasag niya ang titigan, kinuha ang baril na nalaglag, inalisan ito ng bala, at ipinatong sa hood ng kotse ng pulis. Hindi na siya nagsalita pa. Sumakay siya sa kanyang kotse at umalis na. Parang walang nangyari, iniwan ang kaguluhan at ang lalaking may hawak na kamera na siyang magiging simula ng mas malaki pang unos sa kanyang buhay. Gabi na nang makauwi si Sina sa kanyang maliit at halos walang lamang apartment. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Alam namin kung sino ka, Kapitan. Itigil mo na yan kung ayaw mong ilibing ka namin kasama ng mga sekreto mo. Ang umaga sa newsroom ng Ang Tinig ng Bayan ay isang pamilyar na ingay para kay Luntian Gimenez, isang simfonya ng nagmamadaling mga daliri sa keyboard, walang tigil na pagring ng mga telepono, at ang amoy ng matapang na kape na hinaluan ng tensyon. Ngunit sa umagang iyon, may ibang sentro ang kaguluhan, at ang sentro na iyon ay ang video na kuha niya. Sa kanyang monitor, pinanood ni Luan sa ika-20 beses ang video. Ang mukha ng babaeng sundalo ay malabo. Sinadya niyang i-blur ito bago i-upload. Ngunit ang kanyang mga galaw, ang bilis, ang bagsik, ang disiplina ay napakalinaw. Sa loob lamang ng ilang oras, ang video ay sumabog sa social media. Trending, viral, libu-libong shares. Ang mga komento ay bumaha. Sino siya? Isang tunay na Darna. Kailangan natin ng ganitong klasing pulis. Ginitian ni Luan ang huling komento. Kung alam lang nila. Luan, sa opisina ko, ngayon din. Ang boses ni Don Castilla Magdiwang, ang kanilang editor-in-chief at may-ari ng pahayagan,
ay umalingaw-ngaw sa buong newsroom, isang boses na kayang magpatigil ng lahat ng ingay. Sa loob ng maluwag na opisina na napapalibutan ng mga libro at mga lumang isyu ng dyaryo, nakatayo si Don Castilla, isang lalaking nasa edad 60, nakatingin sa labas ng bintana na para bang binabasa niya ang takbo ng buong syudad. Anghel na tagapagtanggol, sabi ni Don Castilla nang hindi lumilingon. Magaling na pangalan, madaling tandaan, may dating. Salamat Don, sagot ni Luan. Sanay na sa biglaang pag-uusap nila. Humarap sa kanya ang matandang editor. Ang mga mata nito ay matalas sa likod ng makapal na salamin. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo, Luan? Naghagis ka ng bato sa isang pugad ng ahas at ngayon, gusto mong bilangin kung ilan ang lalabas. Hindi ba't yun naman ang trabaho natin? Giit ni Luan. Ang magbunyag ng katotohanan. Ang trabaho natin ay magulat ng katotohanan, hindi ang maging parte nito, mariing sabi ni Don Castilla. Ang babaeng yun, opisyal siya ng militar, scout ranger. At base sa mga naririnig ko, pinagsabihan lang siya, walang kaso. Isang tapik lang sa kamay. Para sa ginawa niya, imposible may nagpoprotekta sa kanya. At ang mga taong may ganyang klaseng proteksyon ay ang mga taong ayaw mong banggain. Kaya nga mas lalo kong dapat alamin kung sino sila. Sabi ni Luan, ang kanyang determinasyon ay lalong tumibay. Bumuntong hininga si Don Castilla at umupo sa kanyang silya. Ganyan din ako noong kasing edad mo. Sige, gawin mo ang gusto mo. Pero mag-iingat ka, Luan. Hindi ito simpleng kotongan lang. May mas malaking ahas sa ilalim ng batong yan. Gamit ang babala ni Don Castilla bilang gatong, ginugol ni Luan ang buong araw sa pag-iimbestiga. Tinawagan niya ang kanyang mga lumang source, mga koneksyon sa loob ng kapulisan na may utang na loob sa kanya. Karamihan ay ayaw magsalita. Ngunit ang isa, isang matandang desk officer na malapit nang magretiro, ay pumayag na makipagkita. Nagtagpo sila sa isang madilim na sulok ng isang karinderya sa Coyapo. Ang hangin ay amoy usok at pinaghalong pagkain. Ang source ni Luan ay hindi mapakali. Ang mga mata ay laging lumilingon sa paligid. Hindi ko dapat ginagawa to, Luan. Pabulong na sabi ng matanda. Kailangan ko lang ng pangalan, Berto, o kahit isang direksyon lang, sagot ni Luan. Ang mga pulis na yon, kanino sila nagre-report? Napalunok si Berto. Walang pangalan, Luan. Sistema yan. Ang tawag nila dyan ay buwis sa kalsada. Bawat presinto may kwota. Ang malilikom ay napupunta sa itaas. At mas mataas pa at mas mataas pa. Hanggang sa hindi mo na alam kung saan napupunta. Ang tanging alam namin, huwag kang magtatanong. Dahil ang mga nagtatanong, bigla na lang nawawala. Gaano kataas ang pinag-uusapan natin, Berto? Umiling ang matanda. Hindi ko alam. Pero para mapatahimik ang ginawa ng ranger na yon sa kanila, kailangan mo ng isang general para gawin yon. Isang general. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Luan. Sa sumunod na araw, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang makausap ang babae mismo. Sa tulong ng isang source sa militar, nalaman niya kung saan nakadestino si Kapitan Montoya. Inabangan niya ito sa labas ng kampo. Nang makita niya itong papalabas, naglalakad ng may kumpiyansa at awtoridad kahit nakasibilyan, hinarang niya ito. Kapitan Montoya, tawag ni Luan. Huminto si Sina at nang makita siya, ang kanyang ekspresyon ay naging kasing tigas ng bato. Anong kailangan mo, Mr. Jimenez? Gusto ko lang magpasalamat, sabi ni Luan, sinubukang pagaanin ng tensyon. Ang video, nakatulong ito para malaman ng mga tao kung anong nangyayari. Ang ginawa mo ay ginawa mong isang sirko, ang isang seryosong bagay. Malamig na tugon ni Sina. Ginawa mo akong isang karakter sa kwento mo. Hindi ko kailangan yon. Isa kang bayani, Kapitan. Karapatan ng mga taong malaman ang pangalan mo. Isa akong sundalo. Ang tungkulin ko ay sa bayan, hindi sa headline ng dyaryo mo.
sabi niya at nagsimulang maglakad palayo. May mga general na sangkot dito, hindi ba? Pahabol ni Luan. Biglang huminto si Sina. Dahan-dahan siyang lumingon at sa unang pagkakataon, nakita ni Luan ang isang emosyon sa mga mata nito. Isang mabilis na kislap ng panganib. Wala kang alam sa pinapasok mo, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat. Lumayo ka dito para sa sarili mong kapakanan. Nagpatuloy na siya sa paglakad. Iniwan si Luan na nakatayo roon. Mas lalo lang naging kumbinsido na nasa tama siyang landas. Habang pinagmamasdan niya itong papalayo, hindi niya napansin ang isang itim na van na walang plaka na nakaparada sa kabilang kalsada. Ang mga bintana ay madilim. Gabi na nang magmaneho si Luan pauwi. Umuulan ng mahina. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Sino ang general? Ano ang koneksyon nito kay Kapitan Montoya? Bakit siya pinoprotektahan? Naramdaman niyang malapit na siya sa isang malaking revelasyon. Sa kanyang rearview mirror, napansin niya ang dalawang malakas na ilaw ng isang sasakyan. Isang malaking truck. Masyadong malapit. Masyadong mabilis. Sinubukan niyang lumipat ng lane, ngunit sinundan siya ng truck. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na ba yon? Ang babala ni Don Castilla? Ang babala ni Sina? Bago pa man siya makakabig, narinig niya ang nakabibinging tunog ng metal na yumuyupi. Naramdaman niya ang isang malakas na pagyanig mula sa likuran. Ang kanyang kotse ay umikot ng walang kontrol sa basang kalsada. Ang huli niyang nakita ay ang paparating na poste ng ilaw. Bago ang lahat ay naging itim. Ang balita ay dumating hindi sa pamamagitan ng isang opisyal na tawag o isang babala mula sa itaas. Dumating ito sa pamamagitan ng malamig at walang pakiramdam na anunsyo mula sa isang reporter sa telebisyon. Isang mamamahayag, sugatan matapos salpukin ng isang di pa nakikilalang truck sa kahabaan ng EDSA kagabi. Nakatayo si Sina sa gitna ng kanyang sala. Hawak ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Ipinakita ang larawan ng yuping kotse ni Lucian Jimenez, winawasak mula sa pagkakapulupot nito sa isang poste. Ang pangalan niya ay binanggit. Ang pahayagan kung saan siya nagtatrabaho ay ipinakita. Hindi siya napasigaw. Hindi siya nataranta. Sa halip, isang nanunuot na lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang lamig na mas pamilyar pa kaysa sa init ng bala. Ito ang lamig ng kumpirmasyon. Ang kanyang hinala. Ang mensahe sa kanyang telepono. Ang babala niya sa mamamahayag. Lahat ay nagkatotoo. Hindi yun aksidente. Iyon ay isang mensahe. Isang maruming bala na ipinadala hindi para sa kanya, kundi para sa taong naglakas loob na tumayo sa kanyang tabi. Binitiwan niya ang baso sa lababo. Ang tunog ng pagtama nito sa metal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanyang apartment. Ang sistemang pinagkakatiwalaan niya, ang institusyong pinangakuan niyang paglilingkuran, ay hindi kayang protektahan ang isang inosenteng sibilyan. O mas malala pa, baka bahagi pa nga ito ng pananahimik kay Luan. Ang babala ng kanyang ama ay bumalik sa kanya. Ang pinakamalaking kalaban, Sina, ay madalas yung nasa loob mismo ng sarili mong kampo. Pumasok siya sa kanyang kwarto, isang silid na simple at may disiplina, halos walang palamuti. Ang tanging personal na bagay doon ay isang nakakwadrong larawan sa kanyang bedside table. Isang larawan ng isang mas batang Sina, nakangiti sa tabi ng kanyang amang nakauniporme, si Coronel Gunita Montoya. Kinuha niya ang larawan, ang kanyang hinlalaki ay marahang humaplos sa mukha ng ama. Paano po ang gagawin ko? Pabulong niyang tanong sa hangin. Ang sagot ay tila dumating mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hinubog ng lahat ng itinuro nito sa kanya. Lalaban. Ngunit hindi na sa paraang itinuro sa kanya ng akademya. Hindi na sa ilalim ng isang command structure na maaring bulok na pala. Ngayon,
Lalaban siya sa sarili niyang paraan, sa ilalim ng sarili niyang mga patakaran. Kumuha siya ng isang lumang burner phone mula sa ilalim ng kanyang kama, isang gamit na laging handa para sa mga emergency. Itinipe niya ang numero ni Luan na nakuha niya mula sa isang kaibigan sa media. Daglian, walang paligoy-ligoy. Buhay ka pa ba? Iyon lang ang laman ng text. Ang sagot ay dumating pagkatapos ng ilang minuto. Medyo. Pero mas matigas ang ulo ko kaysa sa kotse ko. Anong kailangan mo? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Sina. Katatagan. Iyon ang kailangan niya. Kapit lihim, isang oras. Ang kapit lihim ay isang maliit na coffee shop na nakatago sa isa sa mga eskinita ng Maynila. Malayo sa mga pangunahing kalsada. Ito ang lugar kung saan nagkikita ang mga taong ayaw matagpuan. Nauna siyang dumating. Pumili siya ng isang mesa sa pinakasulok kung saan tanaw niya ang pinto at ang lahat ng papasok. Eksaktong isang oras, pumasok si Luan Jimenez. Mayroon siyang mga gasgas sa noo at braso at bahagyang iika-ika ang kanyang paglalakad. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Puno ng determinasyon. Umupo ito sa tapat niya. Walang nagsalita sa unang ilang segundo. Pinagmasdan lang ni Sina ang lalaki. Ang mamamahayag na handang isugal ang buhay para sa isang kwento. O marahil, para sa isang bagay na mas malaki pa. Hindi ito aksidente. Basag ni Sina sa katahimikan. Alam ko, sagot ni Luan. Ang boses ay kalmado. Isa kang magnet ng gulo, kapitan. At ikaw ang bakal na masyadong lumapit, ganti ni Sina. Sinabihan na kitang lumayo. Hindi ka nakinig. Kung nakinig ako, baka patay na ako ngayon sa pag-aakalang malas lang ako. Sabi ni Luan. At least ngayon, alam kong tama ako. May tinatago sila at takot silang malaman natin kung ano yon. Muling tumahimik. Inilabas ni Sina mula sa kanyang bag isang manipis na brown envelope at ipinatong ito sa mesa. Itinulak ito papunta kay Luan. Ano to? Tanong ni Luan. Ang mga mata ay nasa envelope. Ang simula, sabi ni Sina. Mga ebidensyang nakuha ko bago pa man mangyari ang insidente sa kalsada. Mga maliliit na transaksyon. Mga pangalan ng mga opisyal na tumatanggap. Akala ko noon, sapat na ito para simulan ng isang internal na investigasyon. Ngayon, alam kong hindi ito aabot kahit saan sa loob. Pero sa labas, sa kamay ng isang taong tulad mo, baka may pag-asa pa. Tinitigan siya ni Luan. Ang kanyang tingin ay may pag-aalinlangan at paghanga. Bakit ako? Bakit ngayon? Dahil sinubukan kanilang patahimikin, ibig sabihin, epektibo ka. Diretsong sabi ni Sina. At dahil wala na akong ibang mapagkakatiwalaan, kailangan ko ng isang taong kayang isapubliko ang katotohanan kapag nahanap na natin ito. Ako ang espada sa dilim, ikaw ang panulat sa liwanag. Hindi natin kayang mag-isa, pero magkasama. Hindi na niya tinapos ang sasabihin. Hinayaan niyang manatili ito sa hangin. Kinuha ni Luan ang envelope. Ang paghawak niya dito ay ang kanilang hindi nasusulat na kasunduan. Isang alyansang isinilang mula sa panganib at desperasyon. May isang kondisyon ako, kapitan, sabi ni Luan. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Walang lihiman sa pagitan nating dalawa. Kung papasukin natin to, papasukin natin ng magkasama. Tumango si Sina. Isang beses. Walang lihiman. Binuksan ni Luan ang envelope at sinimulang basahin ang mga dokumento sa loob. Mga kopya ng logbook, mga bank transaction, listahan ng mga ari-arian. Habang binabasa niya, kumunot ang kanyang noo. Mga isda lang to, sabi niya. Mga maliliit na pangalan. Basahin mo pa, utos ni Sina. Ipinagpatuloy ni Luan ang pagbasa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa mga pahina. Pagkatapos ay huminto siya. Itinuro niya ang isang pangalan,
na paulit-ulit na nakasulat sa isang maliit na ledger ng mga payoff, isang pangalan na konektado sa mga kumpanyang nagmamay-ari ng mga shipping container at trucking services, mga kumpanyang laging sangkot sa malakihang smuggling. Ang pangalan ay nakasulat sa magandang sulat kamay, S. de la Torre. Ang pangalang S. de la Torre ay naging isang obsesyon. Sa sumunod na 2 araw, halos hindi na umuwi si Luan mula sa kanyang maliit at magulong cubicle sa newsroom. Ang kanyang mesa ay isang dagat ng mga basyo ng kape, mga printout ng mga dokumento, at mga sticky note na may mga koneksyon na teorya. Ang babala ni Don Castilla ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, ngunit ito'y nagsilbi lamang bilang panggatong. Silvana de la Torre. Itinipe niya ang buong pangalan sa search engine. Libo-libong resulta ang lumabas. Mga larawan niya sa mga high society ball, nakangiti sa tabi ng mga politiko at bilyonaryo. Mga artikulo tungkol sa kanyang mapagkawang-gawang mga foundation. Siya ay isang anghel sa mata ng publiko. Maganda, matalino, at mayaman. Ngunit para kay Luan, ang bawat ngiti niya sa larawan ay tila may itinatagong anino. Ginamit niya ang kanyang mga access sa mga database na para lamang sa media, mga business registration, mga import-export license. Doon niya nakita ang pattern. Si Silvana ay may-ari ng 2 ng kumpanya. Karamihan ay mga shell corporation, mga kumpanyang nasa papel lang. Ngunit ang isa ay nakakuha ng kanyang pansin, Torre Logistics, isang kumpanyang may malalaking bodega malapit sa pier ng siyudad ng Himpapawid. Ang opisyal na deklarasyon ng kumpanya, pag-iimbak at pamamahagi ng mga relief goods para sa mga foundation ni Silvana. Isang kasinungalingan. Sigurado si Luan. Gabi na nang tawagan niya si Sina sa burner phone. Nagkita sila sa isang abandonadong paradahan sa ilalim ng isang flyover. Ang lugar ay madilim. Tanging ang mga ilaw mula sa dumaraang sasakyan sa itaas ang nagsisilbing liwanag. Torre Logistics, Warehouse 7, sabi ni Luan. Ipinakita kay Sina ang mapa sa kanyang tablet. Dito nila itinatago ang mga kontrabando. Sigurado ako, pinag-aralan ni Sina ang layout ng lugar. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw na parang isang general na nagpaplano ng isang pagsalakay. Masyadong maraming security, mga CCTV, mga guard na may mahahabang baril. Hindi ito ordinaryong bodega. Kailangan nating makapasok, giit ni Luan. Tumingin sa kanya si Sina, ang kanyang mga mata ay seryoso sa dilim. Hindi natin. Ako ang papasok. Ikaw, may iwan ka sa kotse. Ikaw ang lookout. Sa oras na magkaproblema, umalis ka. Malinaw. Hindi, mabilis na sagot ni Luan. Sinabi ko sa'yo, walang iwanan. Magkasama tayo dito. Hindi ako marunong lumaban, pero marunong akong magtago. At kailangan mo ng taga-document ng kung ano man ang makikita natin sa loob. Nakipagtitigan si Sina sa kanya ng ilang segundo. Nakita niya ang katigasan ng ulo sa mga mata ni Luan. Isang katigasan na parehong nakakainis at kahanga-hanga. Sa huli, bumuntong hininga siya. Fine, pero isang pagkakamali mo lang, Luan, iiwan kita. Kinabukasan, hating gabi, ang hangin mula sa dagat ay malamig at maalat. Ang Warehouse 7 ay isang dambuhalang anino sa gitna ng kadiliman. Gaya ng sinabi ni Sina, mahigpit ang seguridad. Ngunit para sa isang scout ranger na sinanay sa mga pinakamahihirap na kondisyon, ang seguridad na yon ay isang simpleng puzzle lamang. Pinutol niya ang kuryente sa isang junction box, ilang blok ang layo, pansamantalang pinatay ang mga CCTV. Sa ilalim ng takip ng dilim, gumalaw siya na parang isang multo. Bawat hakbang ay kalkulado. Si Luan ay sumusunod sa likuran niya, sinusubukang tularan ang kanyang katahimikan, ngunit ang bawat yapak niya ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Nakarating sila sa isang bintana sa gilid ng bodega. Walang ingay na binuksan ito ni Sina at pumasok sa loob.
Sumunod si Luan. Ang loob ay mas madilim pa at amoy alikabok at mamahaling pabango. Manatili ka sa likod ko. Kung ano ang makita mo, huwag mong hahawakan. Kunan mo lang ng litrato. Pabulong na utos ni Sina. Gamit ang isang maliit na night vision scope, pinangunahan ni Sina ang daan sa pagitan ng matataas na mga estante na puno ng mga kahon. Bigla, may narinig silang mga yabag. Isang security guard na nag-iikot, ang sinag ng kanyang flashlight ay sumasayaw sa dilim. Dito! Hila ni Sina kay Luan. Sa isang mabilis na galaw, itinulak siya ni Sina sa isang makitid na espasyo sa pagitan ng dalawang malalaking kahoy na crate. Ang kanilang mga katawan ay halos magkadikit. Naramdaman ni Luan ang init na nagmumula kay Sina, ang bahagyang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib sa bawat paghinga. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa lapit nila sa isa't isa. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula sa mukha nito. Sa dilim, nakikita niya ang balangkas ng kanyang panga, ang kislap ng kanyang mga mata. Para sa isang sandali, nawala ang bodega, ang panganib, ang misyon. Tanging sila na lang dalawa ang naroon, magkasama sa isang maliit na espasyo ng katahimikan at tensyon. Ang yabag ng guard ay lumampas sa kanila at unti-unting nawala sa di kalayuan. Pwede na tayong gumalaw. Pabulong ni Sina. Ang kanyang boses ay nagpabalik kay Luan sa realidad. Medyo nahihiya, lumayo si Luan at sinubukang ibalik ang kanyang profesional na pag-iisip. Nakarating sila sa gitna ng bodega. Doon, may mga crate na nakabukas. Kinuha ni Luan ang kanyang telepono at sinimulang kunan ng litrato ang laman. Hindi ito mga delata o bigas. Ang mga crate ay puno ng mga designer bag, mga kahon ng mamahaling alak, at mga relo na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito ang ebidensya. Habang abala si Luan, may ibang nakita si Sina. Sa isang mesa sa gilid, may isang clipboard. Kinuha niya ito. Ito ay isang delivery schedule, mga petsa, mga lokasyon, at mga pangalan ng tatanggap. Kabilang na ang ilang kilalang politiko at opisyal ng pulisya. Ito ang gintong mina na hinahanap nila. Nakuha na natin ang kailangan natin, sabi ni Sina. Oras na para umalis. Habang sila ay papalik na, may naramdaman silang kakaiba. Ang katahimikan, masyadong tahimik. Pagkatapos, isang malakas na click. Ang buong bodega ay biglang nagliwanag. Ang mga nakakasilaw na industrial lights ay bumukas lahat at nasanay sila sa dilim kaya't napapikit sila. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, nakita nila ang kanilang sarili na napapaligiran. 10 armadong lalaki, lahat ay nakatutok ang baril sa kanila. Mula sa likod ng mga lalaki, lumabas ang isang babae. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na coat. Ang kanyang takong ay marahang tumutunog sa sementadong sahig. Si Silvana de la Torre. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga labi ay may isang malamig na ngiti. Itinaas niya ang hawak niyang radyo. Naghahanap ba kayo nito, Kapitan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng lason. Habang tinitingnan ang clipboard sa kamay ni Sina. Sana ay sinabi niyo lang. Ibibigay ko naman ng kusa. Sa isang iglap, ang bodega ay naging isang hawla. 10 baril ang nakatutok sa kanila. Ang hangin ay napuno ng bigat ng hindi maiiwasang karahasan. Sa tabi niya, naramdaman ni Sina ang paninigas ng katawan ni Luan. Ito ang unang pagkakataon na ang mamamahayag ay nakaharap sa isang tunay na panganib na hindi niya kayang isulat para takasan. Ngunit si Sina ay hindi natinag. Sa isip niya, ang mundo ay bumagal. Sinuri niya ang lahat sa loob ng 1 segundo. Ang posisyono ng mga armadong lalaki, ang distansya papunta sa pinakamalapit na takip, ang mga posibleng gamitin bilang sandata sa paligid, mga forklift, mga bakal na estante.
mga nakatambak na kahon. Ang takot ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Sa larangan ng digmaan, ang pag-aalinlangan ay kamatayan. Isang kapitan ng Scout Ranger at isang reporter. Sabi ni Silvana, ang kanyang boses ay parang yelo. Habang dahan-dahan siyang lumalakad, paikot sa kanila na parang isang pating na pinagmamasdan ang kanyang biktima. Isang kakaibang kombinasyon. Ano ang nagdala sa inyo sa aking abang tahanan? Naghahanap kami ng mga relief goods. Sarkastikong sagot ni Luan. Ang takot sa kanyang boses ay napalitan ng pamilyar na yabang. Narinig kasi naming napakabuti mo sa mga nangangailangan. Isang malamig na tawa ang kumawala kay Silvana. Nakakatuwa ka, Mr. Jimenez. Sayang, at ang huling biro mo na yan. Itinaas ni Silvana ang kanyang kamay, isang senyas para tapusin na sila. Ngunit mas mabilis si Sina. Bago pa man maibaba ni Silvana ang kanyang kamay, sumigaw si Sina, "Ngayon na!" At itinulak si Luan ng buong lakas papunta sa likod ng isang malaking forklift. Kasabay nito, dumukot siya ng 2 maliliit na metal na bola mula sa kanyang bulsa, mga smoke pellet. Inihagis niya ang mga ito sa sahig. Sa isang iglap, isang makapal at puting usok ang pumuno sa lugar. Lumikha ng kaguluhan. Nagsimulang magpaputok ang mga tauhan ni Silvana. Ang kanilang mga bala ay tumatama sa mga metal na estante. Lumilikha ng nakabibinging ingay. "Manatili kang nakayuko," sigaw ni Sina kay Luan habang hinihila niya ito palayo mula sa forklift. Sa gitna ng puting usok, sila ay mga anino na gumagalaw. Ginabayan ni Sina si Luan sa isang maze ng mga kahon. Ang kanyang bawat galaw ay may layunin. Ang bodega ay naging kanyang personal na larangan. Ginamit niya ang dilim at ang usok para sa kanyang kalamangan. Mula sa likod ng isang estante, lumitaw siya na parang multo. Pinatumba ang isang bantay gamit ang isang mabilis na sipa sa sentido. Kinuha niya ang baril nito bago pa man ito bumagsak. Sunod, isa pa. Isang siko sa likod ng tuhod. Isang hampas ng baril sa batok. Tahimik. Mabilis. Nakamamatay. Siya ay isang aninong sumasayaw sa gitna ng kamatayan. Si Luan, sa kabilang banda, ay sinusubukang makasabay. Ang kanyang mundo ay naging isang magulong halo ng putok ng baril. Sumisigaw na mga lalaki at ang anino ni Sina na gumagalaw nang may nakamamatay na ganda. Napagtanto niya na ang babaeng ito ay hindi lang isang sundalo. Siya ay isang puwersa ng kalikasan. "Dito tayo." Hila ulit ni Sina patungo sa isang pinto sa likod ng bodega. Ngunit habang tumatakbo sila, isang tauhan ni Silvana ang biglang lumitaw mula sa usok, direktang sa kanilang daraanan. Itinutok nito ang baril kay Sina. Walang oras mag-isip si Luan. Sa isang kilos na hindi niya alam kung saan nanggaling, marahil sa adrenaline o sa isang desperadong pangangailangan na protektahan si Sina, kinuha niya ang isang maliit na fire extinguisher mula sa dingding at ibinato ito ng buong lakas sa lalaki. Tumama ito sa dibdib ng bantay, sapat na para mawala ito sa balanse. Nagbigay ito kay Sina ng saktong 1 segundo na kailangan niya. Isang sipa sa kamay para matanggal ang baril, isang suntok sa panga. Tapos, tiningnan ni Sina si Luan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kislap ng sorpresa at marahil isang pahiwatig ng paghanga. "Hindi pala masama," sabi niya. Bago sila nagpatuloy sa pagtakbo, nang malapit na sila sa pinto, narinig nila ang isang sigaw ng galit mula sa likuran. Si Silvana, "Huwag ninyong hayaang makatakas yan." Isang bala ang dumaan sa pagitan nilang dalawa, tumama sa metal na pinto. Isa pa ang dumaplis sa braso ni Sina. "Arg!" Napasigaw siya sa sakit, ngunit hindi siya huminto. Itinulak niya ang pinto at lumabas sila sa isang madilim na eskinita sa likod ng bodega. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig sa di kalayuan. Marahil ay may nag-report ng mga putok
Kailangan na nating umalis, sabi ni Sina. Ang kanyang boses ay hirap dahil sa sakit. Nakarating sila sa kanilang sasakyan at mabilis na umalis. Pagkalipas ng ilang kilometro, huminto si Luan sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Doon lang niya nakita kung gaano kalala ang tama ni Sina. Ang dugo ay bumabakat na sa kanyang itim na damit. Kailangan nating pumunta sa ospital, sabi ni Luan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi, mariing sagot ni Sina. Masyadong mapanganib. Malalaman nilang nandoon tayo. Dalhin mo ako sa ligtas na lugar. Kaya ko nang gamutin to. Dinala siya ni Luan sa tanging ligtas na lugar na alam niya. Isang maliit na apartment na ginagamit niya para sa mga sensitibong panayam. Sa loob, maingat niyang inalalayan si Sina na umupo sa sofa. Kumuha siya ng first aid kit. Marunong ka ba nito? Tanong ni Sina. Ang kanyang boses ay nanghihina. Nag-training ako sa basic first aid para sa mga coverage sa mga mapanganib na lugar, sagot ni Luan, habang maingat na ginugupit ang manggas ng damit ni Sina. Ang sugat ay hindi malalim. Isang daplis lang, ngunit kailangan itong linisin at tahiin. Habang ginagamot ni Luan ang braso ni Sina, ang kanilang karaniwang harang, ang pagiging sundalo at ang pagiging mamamahayag, ay unti-unting nawala. Ang nakikita na lang niya ay isang babaeng nasasaktan at ang nakikita niya ay isang lalaking nag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya, ngunit ang kanyang pag-aalaga ay maingat. Naramdaman ni Sina ang bawat haplos ng bulak na may alkohol, ang bawat paghigpit ng benda. Sa bawat sandali, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay unti-unting gumuho. Pinayagan niya ang sarili sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na maging mahina sa harap ng ibang tao. Nang matapos si Luan, ang kanilang mga mukha ay malapit na naman. Ang tensyon sa bodega ay napalitan ng ibang uri ng tensyon. Salamat, Luan. Pabulong na sabi ni Sina. Wala yon, sagot ni Luan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Sina. Sinabi ko sa'yo, hindi kita iiwan. Napansin ni Sina ang isang bagay sa kamay ni Silvana kanina. Isang bagay na kumikinang. Isang singsing. Ngunit hindi ito ordinaryong singsing. Mayroon itong isang pamilyar na selyo. Ang selyo ng elite unit ng kanyang ama. Isang selyo na ipinagkakaloob lamang sa mga pinakapinagkakatiwalaang kasapi at kanilang pamilya. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang puso. Mas malamig pa kaysa sa sakit mula sa kanyang sugat. Bakit may ganoong singsing si Silvana de la Torre? Ang imahe ng singsing ay hindi mawala sa isip ni Luan. Isang maliit na detalye, isang kumikinang na bagay sa kamay ng isang kontrabida. Ngunit para sa isang mamamahayag na sinanay na maghanap ng kahulugan sa mga pinakamaliit na bagay, iyon ay isang maluwag na sinulid na kailangan niyang hilahin. Habang nagpapahinga si Sina sa apartment, bumalik si Luan sa kanyang lungga sa newsroom. Hating gabi na, at ang lugar ay halos walang tao, maliban sa ilang night shift editor na abala sa kanilang mga computer. Ang katahimikan ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong mag-isip. Selyo ng unit ng ama niya. Ang mga salitang yun ni Sina ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Binuksan niya ang kanyang computer at nagsimulang maghalungkat sa mga digital archive ng Ang Tinig ng Bayan. Nag-type siya, Coronel Gunita Montoya. Lumabas ang mga artikulo tungkol sa kanyang karera. Isang magiting na sundalo. Isang bayani ng Marawi. Isang taong may prinsipyo. Ang kanyang pagkamatay ay iniulat bilang isang tragic training accident. Isang helicopter crash sa gitna ng isang pagsasanay sa gubat. Opisyal na ulat, pilot error. Ngunit si Luan ay hindi na naniniwala sa mga opisyal na ulat. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Tinitingnan ang mga larawan, mga seremonya, mga parangal,
mga press conference, at doon, sa isang luma at medyo malabong larawan mula sa isang Armed Forces Day celebration, maraming taon na ang nakalipas, nakita niya ito. Nakatayo si Coronel Gunita Montoya, nakangiti, habang kinakamayan ng isang mas batang opisyal. Sa tabi niya ay ang kanyang matalik na kaibigan at kasama sa serbisyo, isang lalaking kilalang-kilala sa buong militar. Isang lalaking itinuring ni Sina na pangalawang ama. Si General Diwa Ramos, ni-zoom in, niluwan ang larawan. Ang kalidad ay hindi maganda, ngunit sapat na para makita ang detalye. Sa daliri ni General Ramos ay may isang singsing, ang selyo. Parehong-pareho sa singsing na suot ni Silvana de la Torre. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawang nakapangingilabot. Ang proteksyon ni Sina, ang pagtatakip sa insidente sa kalsada, ang general na binanggit ng kanyang source. Samantala, sa ligtas na apartment, hindi mapakali si Sina. Ang sakit sa kanyang braso ay wala kumpara sa sakit ng pagdududa na unti-unting lumalamon sa kanya. Ang sing-sing. Imposible. Si General Ramos, ang ninong niya, ang taong tumayo bilang ama niya, pagkamatay ng kanyang tatay, ay hindi maaaring may koneksyon kay Silvana, ngunit ang pagiging isang sundalo ay nagturo sa kanya na huwag magtiwala sa damdamin, kundi sa ebidensya. Gamit ang kanyang laptop at isang encrypted na koneksyon, ginamit niya ang kanyang access bilang isang mataas na opisyal para pasukin ang mga confidential na military record. Isa itong malaking paglabag sa protocol, isang bagay na maaaring ikasira ng kanyang karera. Ngunit wala na siyang pakialam. Hinanap niya ang file ng huling misyon ng kanyang ama. Classified. Pinagbawalan. Ginamit niya ang isang backdoor access code na itinuro sa kanya ng isang kaibigan sa intelligence. Dahan-dahang nag-load ang mga dokumento. Naroon ang lahat. Ang mga detalye ng training exercise, ang listahan ng mga kasama, ang report ng investigasyon. Pero may isang dokumento na nakatago sa ilalim ng maraming layer ng security, isang mission reassignment order. Ang orihinal na misyon ni Coronel Montoya sa araw na yon ay isang simpleng logistical run. Ngunit sa huling sandali, binago ito. Isang bagong utos ang ibinaba. Isang high-risk reconnaissance mission sa isang lugar na kilalang teritoryo ng mga rebelde. Ang pagbabago ay biglaan at hindi dumaan sa karaniwang proseso. Tiningnan ni Sina kung sino ang nag-aproba sa utos. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang pangalan sa ilalim ng digital signature, General Diwa Ramos. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Hindi maaari. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Nakita niya ang isang intelligence report na isinumite 1 linggo bago ang misyon. Isang ulat na nagsasabing ang lugar ay mapanganib at hindi dapat pasukan ng walang sapat na suporta. Ngunit sa mission briefing na ibinigay sa kanyang ama, ang intelligence report na yon ay nawala. Ang ibinigay sa kanila ay isang lumang ulat na nagsasabing ligtas ang lugar. Ito ay isang bitag, isang patibong. Ang kanyang ama ay ipinadala sa isang suicide mission at ang taong nagpadala sa kanya, biglang tumunog ang telepono ni Sina. Si Luan. Sina, ang boses ni Luan sa kabilang linya ay mababa at seryoso. Ang singsing, nakita ko sa isang lumang litrato, suot ni General Ramos. Napapikit si Sina. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Isang tahimik na patak ng katotohanan at pagtataksil. Alam ko, halos pabulong niyang sagot. Ang kanyang boses ay basag. Siya ang pumirma sa huling misyon ni Papa. It was a setup, Luan. Pinatay niya ang Papa. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita si Luan.
Ang kanyang boses ay puno ng isang bagay na mas malalim pa sa pagkabigla. May isa pa, Sina, isang bagay na mas malala pa. Huminga siya ng malalim. Sinuri ko ang birth certificate ni Silvana de la Torre. Walang nakasulat na pangalan ng ama. Unknown. Pero hinanap ko pa ang mga lumang hospital record at nandoon, ang pangalan ng ama ay hindi nakasulat pero ang pangalan ng nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital. Diwa Ramos. Ang buong mundo ni Sina ay gumuho sa sandaling iyon. Ang babaeng halos pumatay sa kanila. Ang babaeng nagpapatakbo ng isang kriminal na sindikato. Ito ay anak ng taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya. Bago pa man niya maproseso ang lahat, tumunog ang kanyang personal na cellphone, ang numerong alam lamang ng iilang tao. Tiningnan niya ang screen. Ninong Diwa calling. Nanginginig niyang sinagot ito. Anak, sininong mo to? Ang boses ni General Ramos ay puno ng pamilyar na init at pag-aalala. Isang boses na naging kanlungan niya sa loob ng maraming taon. Nabalitaan ko ang nangyari sa warehouse. Nag-aalala ako sa'yo. Kailangan nating mag-usap. May panganib na paparating sa'yo. Ang boses ni General Ramos sa telepono ay ang parehong boses na bumati sa kanya tuwing Pasko, ang boses na pumuri sa kanya noong siya'y grumaduate sa akademya, ang boses na nagsabing, ipagpatuloy mo ang nasimulan ng iyong ama. Ngayon, ang boses na yon ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang pandinig. Nasaan ka, anak? Puntahan kita, sabi ng general. Ang tono ay puno ng pekeng pag-aalala. Alam ni Sina na isa itong bitag. Ngunit alam din niya na ito na ang pagkakataon niya. Ang pagkakataong marinig mula mismo sa bibig nito ang katotohanan. Kailangan niya ito para sa kanyang ama, para sa kanyang sarili. Huwag po, Ninong. Ako na po ang pupunta sa inyo. Sagot ni Sina. Pinipilit na panatilihing kalmado at normal ang kanyang boses. Sa opisina niyo po sa kampo para mas pribado. Sige anak, maghihintay ako. Pagkababa ng telepono, tinawagan niya si Luan. Makinig ka, Luan. Kakausapin ko siya. Kailangan kong malaman ang lahat. Itatago ko ang isang voice recorder. Ano man ang mangyari, huwag kang lalapit sa kampo. Magtago ka at hintayin mo ang tawag ko. Sina, huwag. Delikado yan. Protesta ni Luan sa kabilang linya. Isa yang patibong. Alam ko, mariing sabi ni Sina. Pero ito na ang tanging paraan. Magtiwala ka sa akin. Bago umalis, kinuha ni Sina ang kanyang service pistol, isang maliit na voice recorder, at ang larawan ng kanyang ama. Tinitigan niya ang namangiti sa litrato. Para sa inyo to pa, bulong niya. Ang pagpasok sa kampo ay madali. Kilala siya ng lahat ng gwardiya. Ang mga sundalo ay sumasaludo sa kanya habang siya'y dumadaan. Walang kamalay-malay na ang kanilang kapitan ay naglalakad patungo sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ang opisina ni General Ramos ay nasa pinakamataas na palapag ng gusali. Malawak at nagpapakita ng kapangyarihan. Nakatayo ito sa likod ng kanyang malaking mesa, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa bintana, kung saan tanaw ang buong kampo. Salamat sa pagdating anak, sabi nito nang hindi lumilingon. Ninong, sabi ni Sina. Ang kanyang boses ay malamig na parang bakal. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Sa isang maliit na paggalaw, pinindot niya ang record button ng device sa kanyang bulsa. Dahan-dahang humarap si General Ramos. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang ekspresyon ng pagkadismaya. Alam mo na, hindi ba? Hindi na kailangan ng pagkukunwari. Bakit? Iyon lang ang tanong na lumabas sa bibig ni Sina. Isang salita na naglalaman ng lahat ng sakit, galit at pagtataksil na nararamdaman niya. Dahil ang ama mo ay isang idealista sa isang mundong nangangailangan ng mga pragmatista, sagot ng general, ang kanyang boses ay kalmado
na nakapangingilabot. Natuklasan niya ang tungkol sa sistema, ang sistema na nagpapanatili ng tunay na balanse sa bansang ito, ang sistema na nagpopondo sa ating mga di-opisyal na operasyon. Ayaw niyang makinig. Naisip niyang malilinis niya ang lahat. Isang tanga. Kaya pinatay niyo siya? Tanong ni Sina. Nanginginig ang kanyang mga labi. Kailangan kong gawin para sa mas malaking kabutihan, sabi ni Ramos. Si Silvana, ang anak ko, siya ang nagpapatakbo ng operasyon. Matalino siya. Praktikal. Hindi tulad ng ama mo. Sina, inalok kita ng proteksyon. Naisip kong naiintindihan mo kung paano gumagana ang mundo. Pero nagkamali ako. Nagmana ka nga sa kanya. Ikinararangal ko, sabi ni Sina. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa baril na nakatago sa likod ng kanyang baywang. Ngunit tila nabasa ni Ramos ang kanyang isip. Ngumiti ito ng malamig. Huli ka na, anak. Sa isang senyas, bumukas ang mga nakatagong pinto sa magkabilang gilid ng opisina. Mula roon ay lumabas ang mga sundalo ng military police, lahat ay armado at nakatutok ang kanilang mga baril kay Sina. Kapitan Montoya, sabi ng isang MP, sumama ka sa amin. Inaaresto ka sa salang pagtataksil at espionage. Sa ibabaw ng mesa ni Ramos, nakalatag ang mga ebidensya, mga pekeng dokumento na nagpapakita ng mga bank transfer sa kanyang pangalan mula sa isang foreign account. Mga larawan niya na kinunan ng palihim na tila may kausap na banyagang ahente. Isang perpektong gawa-gawang bitag. Ang kanyang ninong, ang kanyang tagapagtanggold, ang berdugo ng kanyang ama. Siya pala ang ahas. Ngunit hindi pa tapos si Sina. Sa isang iglap sinipa niya ang mesa ni Ramos, itinulak ito ng buong lakas papunta sa mga MP. Sa gitna ng kaguluhan, bumunot siya ng isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bota at ibinato ito sa fire alarm system sa dingding. Way! Way! Ang nakabibinging tunog ng alarma ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Nagkagulo ang mga MP. Ginamit ni Sina ang pagkakataong yon. Hindi para lumaban. Alam niyang hindi siya mananalo, kundi para tumakas. Binuksan niya ang bintana sa likod ng mesa, isang mahabang pagkahulog patungo sa bubong ng mas mababang gusali. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya. Bumagsak siya sa bubong, naramdaman ang sakit sa kanyang mga tuhod at bukong-bukong, ngunit hindi siya huminto. Tumatakbo habang naririnig ang mga sigaw at putok ng baril mula sa kanyang likuran. Sa ibaba, sa isang TV screen sa guardhouse, nakita ni Luan ang breaking news. Ang larawan ni Kapitan Alonsina Montoya ay nakapaskil na may malalaking letrang Wanted Fugitive, Armed and Dangerous. Ang kanyang puso ay bumagsak. Nawala ang lahat. Ang kanilang ebidensya, ang kanilang plano, ang kanyang kaligtasan. Nang makarating si Sina sa isang ligtas na lugar, isang madilim na eskinita sa labas ng kampo, sugatan, pagod, at walang pag-asa, ginawa niya ang tanging bagay na kaya niyang gawin. Kinuha niya ang isang barya mula sa kanyang bulsa at ginamit ang isang pampublikong telepono. Nagring ito ng 3 beses bago sinagot ni Luan. Nasaan ka? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Huminto si Sina, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang kanyang lakas ay paubos na. Ang bigat ng lahat ng nangyari ay biglang bumagsak sa kanya. Ang sundalong hindi marunong sumuko ay biglang naging isang babaeng takot at nag-iisa. Luan, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Tulungan mo ako. Ang basag na boses ni Sina sa kabilang linya ay parang isang bala na tumama sa puso ni Luan. Tulungan mo ako. 2 salita na hindi niya kailanman inakalang maririnig mula sa pinakamatatag na babaeng nakilala niya. Iyon ay sapat na.
Walang pag-aalinlangan, walang takot. Tanging ang nag-uumapaw na pangangailangang mahanap siya. Saan ka? Ilarawan mo ang paligid mo. Mabilis niyang sabi habang sinisimulan na ang kanyang kotse. Sinunod niya ang mga direksyon ni Sina. Isang sirang ilaw sa poste, isang pader na may graffiti ng isang agila, ang amoy ng basurang hindi nakokolekta. Pagdating niya sa eskinita, nakita niya ito. Nakasandal sa pader, basang-basa ng ambon, ang anino ng isang mandirigma ay napalitan ng isang babaeng pagod na sa pagtakbo. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Mabilis siyang bumaba. Hinubad ang kanyang jacket at ipinatong sa mga balikat ni Sina. Ang lamig ng balat nito ay tumagos sa tela. Inalalayan niya ito, papasok sa kotse. Ang bawat paghawak ay puno ng pag-iingat na hindi niya maipaliwanag. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang kanilang paghinga at ang mahinang tunog ng wiper na lumalaban sa ulan. Hindi niya ito dinala sa kanyang apartment. Hindi rin sa opisina. Alam niyang bawat lugar na konektado sa kanya ay binabantayan na. Mayroon na lang siyang isang lugar na natitira. Isang lugar na matagal na niyang hindi binabalikan. Nagmaneho sila ng higit 3 oras, palayo ng palayo, sa kumikinang na mga ilaw at kasinungalingan ng syudad ng himpapawid. Pumasok sila sa isang probinsya kung saan ang mga kalsada ay nagiging makitid at ang mga gusali ay napapalitan ng matataas na puno ng niyog. Huminto sila sa harap ng isang luma, ngunit matatag na bahay na gawa sa kahoy, ang tahanan kung saan siya lumaki, ang kanlungan ng kanyang pagkabata. Nasaan tayo? Tanong ni Sina. Ang kanyang boses ay mahina. Sa lugar kung saan walang makakahanap sa atin, sagot ni Luan. Sa mga sumunod na araw, ang oras ay tila bumagal. Ginamot ni Luan ang mga sugat ni Sina, ang mga gasgas mula sa kanyang pagtakas, ang paasa sa kanyang mga binti. Ngunit higit sa lahat, sinubukan niyang gamutin ang mga sugat na hindi nakikita. Pinapanood niya si Sina habang ito'y unti-unting nagbabago. Sa unang araw, siya pa rin si Kapitan Montoya, laging alerto. Bawat tunog ay pinakikinggan, natutulog ng may isang mata na dilat. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita ni Luan ang unti-unting paglambot ng kanyang mga balikat. Nakikita niya itong nakatayo sa beranda tuwing umaga, hindi para magbantay, kundi para panoorin ang pagsikat ng araw. Isang araw, natagpuan niya itong nakikipaglaro sa isang pusang kalye. Isang maliit at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Alonsina, hindi ang sundalo, kundi ang babae. Nakasuot ng luma niyang t-shirt at shorts, ang buhok ay nakalugay. Tinulungan niya itong magluto at tumawa siya ng muntik na nitong masunog ang sinaing. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ama, hindi bilang isang koronel, kundi bilang isang tatay na mahilig sa matamis na kape. Isang gabi, habang sila'y nakaupo sa labas, nakatingin sa libu-libong bituin na hindi kailanman makikita sa syudad, nagsalita si Luan. Nung una kitang makita, sa kalsada, ang nakita ko lang ay isang magandang headline. Pag-amin niya, isang malaking kwento. Pero habang tumatagal, habang nakikita ko kung paano mo ipinaglalaban ng tama, kahit walang kasiguraduhan, napagtanto ko na hindi lang ito kwento para sa akin. Naging isang bagay ito na handa kong ipaglaban, hindi lang isulat. Tumingin siya kay Sina. Ang liwanag mula sa buwan ay nagbibigay diin sa kanyang mga mata. Binago mo ako, Sina. Tinuruan mo akong maniwala ulit sa isang bagay na mas malaki pa sa sarili ko. Hindi sumagot si Sina. Sa halip, isang luha ang tumulo mula sa kanyang mata. Ang unang luha na nakita ni Luan. Nakalimutan ko na kung paano maging ganito. Pabulong niyang sabi. Ang maging payapa, ang magtiwala, ang buong buhay ko, ang tanging alam ko lang ay tungkulin.
disiplina. Pero ikaw, ipinapaalala mo sa akin na may puso pa pala ako. Hinawakan ni Luan ang kanyang kamay. Ang balat nito ay magaspang dahil sa pagsasanay, ngunit ang paghawak niya ay malambot. Hayaan mong tulungan kitang alagaan yan, sabi niya. Sa ilalim ng tahimik na langit ng probinsya, ang 2 taong pinagtagpo ng gulo ay nakahanap ng kapayapaan sa isa't isa. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo, hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa pangangailangan. Isang pangangailangang madama na sa gitna ng digmaan, mayroon pa ring lugar para sa pag-ibig, ngunit alam nilang hindi maaaring magtagal ang kapayapaan. Kinabukasan, habang nagkakape, tiningnan ni Sina si Luan ng may bagong determinasyon. Hindi pa tayo tapos, Luan. Alam ko, sagot niya. Ano ang plano? Ang ama ko, simula ni Sina, ay hindi isang tanga. Alam niyang baluktot ang sistema. Bago siya namatay, nag-iwan siya ng isang insurance policy, isang USB drive na naglalaman ng lahat. Mga bank record ni Ramos, mga testimonya ng mga whistleblower na pinatahimik niya, mga video, ang lahat ng kailangan natin para pabagsakin sila. Nasaan ito? Tanong ni Luan. Nasa nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan namin pareho. Ang yaya ko, simula pagkabata. Si Manang Payapa, sabi ni Sina. Kailangan nating makuha iyon at kailangan natin ng entablado para ipakita sa buong mundo ang laman nito. Nag-isip si Luan. Pagkatapos ay isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na mapanganib, tuso at perpekto. Ang anibersaryo ng Armed Forces, isang malaking pagtitipon. Nandoon ang lahat ng general, mga politiko, ang media, ang buong pugad ng ahas. Nagkatinginan sila. Isang plano ang nabubuo, isang huling desperadong sugal. Habang tinatapos nila ang kanilang plano, binuksan ni Luan ang kanyang encrypted na laptop para tingnan kung may mga bagong balita. Isang secure na mensahe ang biglang pumasok. Mula ito sa isang pinagkakatiwalaang source. Ang kanyang editor, si Don Castilla Magdiwang. Ang mensahe ay maikli at nakakakilabot. May espiya sa loob ng network ni Ramos. Hahanapin kita. Ang gabi ng anibersaryo ng Armed Forces ay kumikinang sa peking karangalan. Ang malawak na bulwagan ng isang 5-star hotel ay puno ng mga unipormadong general, mga politikong nakangiti para sa kamera, at mga mayayamang elite na nagpapaligsahan sa kinang ng kanilang mga alahas. Sa gitna ng lahat, parang isang hari sa kanyang trono, ay si General Diwa Ramos, tinatanggap ang mga pagbati. Si Silvana de la Torre ay nasa kanyang tabi, isang magandang ahas na nakasuot ng mamahaling bestida. Walang sino man sa kanila ang nakapansin sa isang babaeng waiter na tahimik na gumagalaw sa gitna ng damdong. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng kanyang buhok. Walang sino man ang nakakilala kay Kapitan Alonsina Montoya. Bawat hakbang ni Sina ay isang panganib. Ang uniforme ng waiter ay tila napakainit. Ang tray na dala niya ay napakabigat. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, isang tambol ng digmaan. Ilang linggo ng pagpaplano, ng pagtatago, ng pag-asa. Lahat ay nakasalalay sa gabing ito. Ang USB drive na nakuha nila mula kay Manang Paz ay parang isang bato sa kanyang bulsa. Ito ang kanilang huling bala. Ang kanyang target, ang audio-visual control room sa ikalawang palapag. Ayon sa plano, kailangan niyang palitan ang nakatakdang i-play na tribute video ng ebidensya mula sa USB. Mayroon lamang siyang 5 minuto habang ang lahat ay abala sa talumpati ng Defense Secretary. "Excuse me, ma'am," sabi niya sa isang bisita. Ang kanyang boses ay sinanay na maging magalang at hindi kapansin-pansin. Nakarating siya sa service elevator. Bago siya pumasok, nahagip ng kanyang tingin ang isang monitor na nagpapakita ng live feed mula sa bulwagan. Nakita niya si General Ramos, tumatawa kasama ang ilang senador.
Isang malamig na galit ang muling gumapang sa kanyang ugat. Para sa'yo to, pa. Nang bumukas ang elevator sa ikalawang palapag, 2 bantay ang nakaharang sa kanyang daraanan. Walang pwedeng dumaan dito, miss, sabi ng isa. Ngumiti lang si Sina. Pinadadala lang po ni Miss De La Torre isang special na inumin para sa AV technician. Nag-alinlangan ang mga bantay, ngunit ang pagbanggit sa pangalan ni Silvana ay sapat na. Pinadaan nila siya. Pagpasok niya sa control room, isang technician lang ang nandoon, abala sa kanyang mga monitor. Bago pa man makalingon ang lalaki, isang mabilis at tiyak na hampas sa batok mula kay Sina ang nagpatulog dito. Mabilis niyang isinaksak ang USB sa main computer. Ang mga file ay nagsimulang mag-copy. 2 minuto. Masyadong matagal. Sa isang van na nakaparada sa kabilang kalye, ang mukha ni Luan ay naliligo sa asul na liwanag mula sa maraming monitor. Sa tabi niya ay si Don Castilla Magdiwang, ang kanyang editor, na personal na sumama sa operasyon. 30 seconds bago magsimula ang talumpati, sabi ng isa sa mga kasama nilang tech-savvy reporter. Handa na ba ang live feed? Tanong ni Luan. Nakapatch na tayo sa broadcast ng PTV. Sa oras na ma-play ang video ni Sina, may control na tayo. Ipapalabas natin ito sa lahat ng major networks. Sagot ni Don Castilla. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ito na ang pinakamalaking kwento ng buhay natin, Luan. Huwag kang papalpak. Tumingin si Luan sa isang maliit na monitor na nagpapakita ng CCTV feed mula sa hallway ng control room. Nakita niyang papalabas na si Sina, ngunit biglang may mga bantay na tumatakbo papunta sa kanyang direksyon. Nakita na nila ang natutulog na technician. Sina, bitag yan! Umalis ka na dyan! Sigaw niya sa maliit na earpiece na suot ni Sina, kahit alam niyang huli na ang lahat. Narinig ni Sina ang sigaw ni Luan. Huli na. Nang bumukas ang pinto, hinarang siya ng mga bantay. Ngunit sa likod nila, hindi niya inaasahan ang taong nandoon. Si General Ramos. Ang nangiti nito ay nawala, napalitan ng purong galit. Akala mo ba talaga ganun kadali iyon? Sabi ni Ramos. Samantala, sa ibaba, sa bulwagan, nagsimula na ang talumpati. Ang malaking screen sa likod ng entablado ay nagpapakita ng selyo ng armed forces. Sa control room, hinila ni Ramos si Sina. Tapusin na yan. Utos niya sa kanyang mga tauhan, tumutukoy sa video. Ngunit bago pa man may makakilos, ang selyo sa malaking screen ay biglang nag-glitch. Napalitan ito ng isang video. Hindi ang tribute. Ito ang video ni Ramos, kuha mula sa bodycam ng isa sa kanyang mga tauhan habang kausap nito ang isang drug lord. Nagulat si Ramos. Paano? Sa van. Napangiti si Don Castilla. Ang espiya, sabi niya kay Luan. Hindi lang pala tayo ang may plano ngayong gabi. Ang buong bulwagan ay natahimik. Ang lahat ng mata ay nasa screen. Sumunod ang mga bank record. Ang testimonya ng whistleblower. Ang lahat ay lumabas. Ang bulungan ay naging sigawan. Nagsimula ang gulo. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Sina ang pagkakataon. Siniko niya ang bantay na may hawak sa kanya at sinipa ang baril mula sa kamay ni Ramos. Naharang niya ang daan nito patungo sa exit. Wala ka nang tatakbuhan, Ninong, sabi ni Sina. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi pa ako tapos, sigaw ni Ramos. Sa ibaba, nakita ni Silvana ang lahat. Nakita niya ang pagbagsak ng imperyo na binuo nila. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Hindi siya babagsak kasama ng kanyang ama. Mabilis siyang tumalikod at sinubukang tumakas sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Ngunit naharang siya ng mga tapat na sundalo na pinadalhan ng impormasyon ni Don Castilla. Sa itaas, nagbunot ng isang maliit na pistola si Ramos mula sa kanyang bukong-bukong. Itinutok niya ito kay Sina. Kung babagsak ako, isasama kita. Biglang, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Ngunit hindi ito galing sa baril ni Ramos. Galing ito sa likuran niya.
Nakatayo roon ang isang bata at takot na sundalo. Ang Aide ni Ramos, ang espiya. Hawak nito ang kanyang nanginginig na baril. Napatitig si Ramos sa butas sa kanyang dibdib, puno ng hindi makapaniwalang tingin. Dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig. Natahimik ang lahat. Tapos na. Huminto si Sina. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Habang nakatingin siya sa katawan ng taong sumira sa kanyang pamilya, isang pakiramdam ng kawalan ang kanyang naramdaman. Ngunit sa gitna ng damdong sa ibaba, isang lalaki na hindi dapat nandoon, isang tauhan ni Silvana na nakatakas, ang naglabas ng baril. Hindi si Ramos o si Silvana ang target niya, kundi ang babaeng sumira sa lahat. Ang target niya ay si Sina. Mula sa kanyang van, nakita ni Luan ang lahat sa isa sa mga monitor. Ang lalaki, ang baril, ang pagtutok nito kay Sina. Sina, mag-ingat ka! Sigaw niya sa comms, ngunit hindi niya ito narinig sa gitna ng ingay. Walang pag-iisip, tumakbo si Luan palabas ng van. Tumakbo siya na parang wala nang bukas. Itinulak niya ang mga tao, sinuong ang kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay Sina. Nakita niya ang lalaki na kinalabit na ang gatilyo. Nakikita niya ang apoy mula sa dulo ng baril. Sa huling sandali, narating niya si Sina at itinulak ito. Naramdaman niya ang isang napakainit na kirot sa kanyang tagiliran, isang puwersa na nagpatumba sa kanya. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Mas malakas kaysa sa lahat. Pagkatapos, katahimikan. Ang huling nakita ni Luan bago siya mawalan ng malay ay ang nag-aalalang mukha ni Sina na nakatingin sa kanya. Sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang amoy ng ospital, antiseptiko, gamot, at isang hindi maipaliwanag na lungkot. Ang gumising kay Sina mula sa isang gabing walang tulog. Nakaupo siya sa isang upuan, sa tabi ng kama, sa isang pribadong silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng lalaking nakahiga roon. Si Luan. Sa loob ng 2 araw, hindi siya umalis sa kanyang tabi. Pinanood niya ang mahinang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Ang bawat paghinga ay isang kasiguruhan na buhay pa ito. Sabi ng mga doktor, maswerte siya. Ang bala ay tumama sa kanyang tagiliran, malayo sa mga vital organs. Isang masakit na paalala, ngunit hindi isang hatol ng kamatayan. Pinagmasdan ni Sina ang mukha ni Luan habang ito'y natutulog. Ang mga gasgas mula sa aksidente ay halos naghilom na. Ngunit ngayon ay may bago na namang peklat na maidaragdag. Isang peklat na nakuha nito para sa kanya. Dahil sa kanya. Bakit mo ginawa yon, Luan? Pabulong niyang tanong, kahit alam niyang hindi siya nito maririnig. Isa kang mamamahayag. Ang trabaho mo ay isulat ang panganib, hindi ang salubungin ito. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang sagot. Ginawa niya iyon dahil hindi na lang ito isang kwento para sa kanya. Tulad din niya, hindi na lang ito tungkol sa tungkulin. Naging personal na ito. Dahan-dahang iminulat ni Luan ang kanyang mga mata. Sa una, ang mga ito ay malabo. Pagkatapos ay unti-unting luminaw. Tumingin ito sa paligid at nang makita si Sina, isang maliit at pagod na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Headline, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay magaspang. Reporter, tinamaan ng bala para iligtas ang anghel na tagapagtanggol. Isang luha ang tumulo sa mata ni Sina. Ngunit ngayon, ito ay luha ng ginhawa. Anghel na may sira sa ulo. Kamo, sagot niya. Marang pinipisil ang kamay nito. At isang reporter na masyadong matigas ang ulo. Kamusta? Sila? Tanong ni Luan. Tapos na, sabi ni Sina. Si Ramos, patay. Si Silvana, naaresto. Ang buong network nila, unti-unting binubuwag. Ang ebidensya mula sa USB. At ang tulong ng espiya sa loob, sapat na para simulan
ang pinakamalaking paglilinis sa kasaysayan ng Armed Forces. Si Don Castilla, siya ang nangunguna sa pagsulat ng kwento. Ngiti ni Sina. Isang bayani rin, sa sarili niyang paraan. Nagkaroon ng katahimikan, isang komportableng katahimikan. Sina, sabi ni Luan, ang kanyang boses ay medyo lumakas. Ano na ang mangyayari sa'yo? Iyon ang tanong na umiikot sa isip ni Sina sa loob ng 2 araw. Ang sagot ay dumating sa kanya habang pinagmamasdan niya si Luan na natutulog. Pinatawad na nila ako. Inalis ang lahat ng kaso. Ibinalik ang aking ranggo, sabi niya. Inalok pa nga nila ako ng promosyon para daw sa kabayanihan ko. Tatanggapin mo ba? Umiling si Sina. Ang uniformeng ito, ang serbisyo, ito ang buhay ng ama ko at naging buhay ko rin. Ngunit ipinaglaban ko ang karangalan nito mula sa labas. Natagpuan ko ang hustisya hindi sa loob ng sistema, kundi sa kabila nito. Siguro may ibang paraan para maglingkod sa bayan. Isang paraan na hindi na nangangailangan ng baril. Makalipas ang ilang buwan, ang init ng syudad ay napalitan ng malamig na simoy ng hangin sa dalampasigan. Ang ingay ng trapiko ay napalitan ng ugong ng mga alon. Nakatayo sina Sina at Luan sa buhanginan. Magkahawak kamay, pinapanood ang paglubog ng araw. Magaling na ang sugat ni Luan, nag-iwan ng peklat na lagi niyang ipinagyayabang. Si Sina naman ay nakasuot ng simpleng puting bestida, malayo sa kanyang dating uniforme. Isang bagong umaga, ang naging pamagat ng huling artikulo na isinulat ni Luan tungkol sa iskandalo. Hindi ito nanalo ng anumang parangal dahil mas pinili niyang ilathala ito ng walang pangalan. Para sa kanya, ang kwento ay hindi tungkol sa kanya, kundi tungkol sa mga taong tulad ng ama ni Sina. So ano na ang susunod para sa atin, Kapitan? Ma'am Sina? Tanong ni Luan. May mapaglarong ngiti. Tumingin sa kanya si Sina, ang kanyang mga mata ay kumikinang, puno ng kapayapaan na ngayon lang niya natagpuan. Kung nasaan ka, doon ang tahanan ko, sagot niya. At magkasama, hahanapin natin ang hustisya sa sarili nating paraan. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Luan. Marahil, magtatayo tayo ng isang maliit na coffee shop. Tatawagin natin itong Kapit Katotohanan. Tumawa si Luan. Gusto ko yan. Hinapit niya si Sina, palapit sa kanya. At doon, habang ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa abot-tanaw, ang 2 taong sinubok ng bala at pagtataksil ay natagpuan ng kanilang bagong umaga. Hindi na sila sundalo at mamamahayag. Sila na lang ay si Sina at si Luan. At sa wakas, iyon ay sapat na. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang tunay na katapangan ay hindi nasusukat sa dami ng laban na iyong napanalunan, kundi sa kakayahang bumangon at magmahal muli matapos ang pinakamalaking pagkatalo. Ang aral ng kwento ay simple lang. Ang hustisya at pag-ibig sa huli ay iisa. Pareho silang nangangailangan ng pagsasakripisyo, parehong nangangailangan ng katotohanan, at parehong nagbibigay ng pag-asa sa isang mundong madalas ay nababalot ng dilim. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay ni na Alonsina at Luntian. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa ibaba. Anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo
at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!